Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol dito sa katakataka. Ito po ang dami katakataka. Ito yung pinalabas ko na panggamot sa mga mata, sa mga malalabong mata, yung mga nabibinat at napapasmang mata, yung mga mamagang ugat ng mga mata, yung mga nagluluha ang mata. Yan. Yung mga mapupulang mata, basta't binat pasma ng mga mata. Kasi ito po ang ginagamit namin, kaya ang dami po kaming ganito mga kaubayan. Marami po akong tanim na ganito, nakapalibot po dito sa akin. Kasi po, yan po ang diferensya naming mag-asawa sa mata. Pati yung mga anak ko kung minsan, dahil sa kasi cellphone. Ang proseso ng paggamit nito, tulad ng ipinaliwanag ko mga kaubayan, ito po ay bago gamitin, ini-steam po ito. Ini-steam muna po itong mata. Pag nagsasaing po kayo, o yung mga hindi nakaintindi, pag nagsasaing po kayo, buksan nyo yung kaldero, i-steam nyo po yan, pasingawan ninyo. Saka nyo i-massage yan para yung mga ugat na naninigas, nagbabara, mainitan, lalambot. Ngayon, pagpalipasin nyo ng 30 minutes, bago kayo matulog, saka nyo naman itapal ito, kukuskusin nyo po yan, yung likod niyan, saka nyo po itapal na ganyan, matulog na po kayo. Kinaumagahan po, makita ninyo, ang linaw po yung paningin ninyo mga kaubayan. Ganyan po ang kakayahan ng halamang gamot na ito. Itong katakataka, pampalinaw po ng mata, gamot po sa mga nabibinat, napapasmang mga mata, yung mga malalabong paningin, yung mga nagbabara, namamagang mga ugat, yung mga nagluluha. Yung mapupulang mata dito, meron tayong mga kaubayan na ganyan. Yung mga masasakit na ulo, kinukuskus po yan, itinatapal po yan, itinatapal po dito yan. Yung mga pasapasa, may mga pasapasa po, yan po ang kakayahan nito, mga kababayan. Itong halamang gamot na ito, itong katakataka, dalawa po ang klase ng katakataka. Meron pong katakataka na yung malapad, yung may gilid-gilid na ganon. Yung tumutubo po sa gilid-gilid niya, kahit ilagay po sa mga libro, ihagis lamang po sa sulok-sulok, tumutubo po yun. Ganon din po ito mga kababayan. Ganon din po ito, itong katakataka na ito. Pag hinagis mo po sa tabi-tabi yan, kumuha ka po nito, ihagis mo po sa tabi-tabi yan, tutubo po yan. Kaya ang dali pong tumubo yan, ang daling kumapal yan, kasi pag may nababali, may natatanggal na dahon, tumutubo po yan. Katulad na lamang po yung mga tanim ko dito sa likod. Tignan po natin, oh. Ang kapal, ang dami po. Oh, natatanggal lamang po yung dahon niyan mga kaubayan. Natatanggal lamang po ang dahon niyan. Kung saan na pong tumutubo yan, ganyan po. Kaya po tinawag na katakataka itong halamang gamot na ito. Katakataka o milagro sa mga kaubayan. Tandaan po natin, itong katakataka na ito, ay wala na pong ibang pangalan ito, kundi katakataka at milagrusa. Huwag pong bigyan ng ibang pangalan ito kasi halamang gamot ng Pilipinas ito. Nung araw pa, gamot ng matatanda. Nung araw pa po ito. Ngayon, nakikita ko sa ibang mga nagpapalabas kung ano-anong scientific name ang ipinapangalan na naman nila. Hindi na po natin maintindihan yan mga kaubayan. Nawawala na po yung pangalan ng halamang gamot na ito, ipinangalan ng Pilipinas. Talagang maintindihan po natin, katakataka o kaya milagrusa. Sa pangalan na lamang po mga kaubayan, ay may kaiba na. Bakit katakataka? Bakit milagrusa? Kasi may kakayahan po itong mga halamang gamot na ito na wala sa ibang halaman, katulad ng nagsasabi sa akin. Ito daw po ay isang uri ng halamang gamot na cactus. Hindi po cactus ito.
Iba po yung cactus. Para sa kaalaman ng ating mga kahubayan, pag sinabi mong cactus, may dagta po yun. Pag ginano mo po yun, may dagta po yung cactus. Iba po ang angkan ng cactus. Na kuan, meron yata akong cactus dito. Ito, kukunin ko mga kahubayan, mayroon akong isang uri ng cactus dito. O, katulad nito mga kahubayan, ito ay isang uri ng cactus. Tandaan po natin, isang uri ng cactus po ito. Malayo po siya dito. Malayo po siya dito. Hindi niya po kalahi ito. Kaya yung mga nagsasabi, mga kahubayan, na hindi daw po katakataka ito at yan daw po ay cactus, mali po kayo. Mali po kayo mga kahubayan kasi iba po ang angkan ng cactus. Marami po yung klase ng cactus na yan. Maraming klase yan. Merong pahaba, merong pabilog, merong paganon-ganon, meron ito parang stick. Ang daming klase po niyan. Yang cactus na yan mga kababayan. Pero itong evergreen ay dalawang klase. Ay, itong evergreen tuloy. Pero itong katakataka o milagrusa ay dalawang klase lamang po ito. Yung malapad na may gilid-gilid sa tagiliran, may guhit-guhit, at ito, parihas po na may mga nagagamot na karamdaman. Yung malapad, ang pagkakaiba lamang po nito at saka yung malapad, ito po ay mas makapal. Makakapal po ito mga kababayan, no? Makakapal po ito. Hindi po katulad ng malapad na mas manipis po yun. At ang pagkakaiba nila, yung malapad na yon, pag itinapal mo po sa katawan, eksakto po dito yan. Hindi po tulad nito na, hindi niya po nasasakupan yan. Yung malapad po, sasakupin niya dito yan. Ito, talagang nakadesinyo lamang po ng ganito yan. Hindi po lumalaki ng malaki yan. Hindi tulad ng malalapad, talagang lumalapad po yun. Pag itinapal mo po sa katawan, ay eksakto po yun. Parihas po na may kakayahan na tumanggal ng pananakit ng katawan, yung pamamaga ng mga katawan, yung mga pamamaga ng mga ugat-ugat, yung kirot sa loob ng ating katawan. Pag tayo po ay nakakaramdam ng kirot sa katawan natin, kuskusin mo po lamang yon, o kaya ito, itapal mo po yon, sisip-sipin niya po yung kirot na yon, kasi yung kirot na yon mga kaubayan, yun po ay lumilikha po ng nana yon, gumaganon po yon. Kaya sa pamamagitan ng paglikha niya ng nana, yung init, mainit po yon. At ito naman po, itatapal mo, malamig po yan mga kaubayan. Sisip-sipin niya po yon, yung init na yon. Lalong-lalo na po sa mga pigsa. Pag yung pigsa po, masakit na masakit, yung ipin, masakit na masakit, ito, itatapal mo po ito. Sisip-sipin niya po yung sakit mga kaubayan. Ganyan po ang kakayahan ng halamang gamot na katakataka o milagro sa mga kaubayan. Sana po'y naunawaan ninyo mga kaubayan ang yung ipinaliwanag ko tungkol dito. Marami pong salamat.